So tila no choice na talaga mga idol. Ang Japanese monster na Uya Inoue. Kung sakali man natili ito sa Super Bantamweight Division, makakalaban talaga nito mga idol. Ang angas ng Pinas General Casimero sa bakbakan. Maski si Junto Nakatani mga boss. Posibleng walang takas din kay Casimero. Kung totoo pa rin kasi ni Inoue ang kanyang mga sinabi dati na manatili muna ito sa Super Bantamweight. Aakyat lang ito ng timbang pagkatapos ng laban nito kay Bam. Talagang babagsak si Inoue sa kamay ni Casimero. Pagdating kasi sa WBO rankings mga idol, kahit number 4 spot pa si Casimero, good as next mandatory na rin ito kay Inoue sa kanyang WBO title. Ang number 1 kasi si Carl James Martin. Alam natin mga idol na hindi na ito available sa bakbakan dahil sa mapapalaban na ito kay Alan Picasso. Ganon din si Sam Goodman. Mapapalaban din ito kay Nishida sa IBF interim title. Si Junto Nakatani injury daw, pero potential talaga nito makalaban si Casimero mga boss dahil tapos na po ang kanyang operasyon at balak na rin ito bumalik sa action sa ngayong taon. Masasabi natin mga boss na walang kawala talaga si Inoue kay Casimero dahil ang malalakas na pangalan sa 122 pounds natalo na po ni Inoue. Si Casimero na lang talaga natira, Hernandez at Martin at si Cuatro Alas lang talagang available sa ngayon, pero nakadepende pa rin ito kay Inoue mga idol. Ang Japanese monster pa rin ang boss sa ngayon kahit meron pa titulo si Casimero. Kung ayaw talaga lumaban ni Inoue sa kanya, wala tayong magagawa. Sa kabilang banda naman mga idol, Devin Haney na-reveal na tinawagan daw ni Gervonta Tank Davis si Al Haymon para bigyan ng kontrata si Devin Haney sa laban na merong 70-30 na hatian pabor kay Tank Davis. Catchweight ang laban sa 144 pounds at walang rehydration clause. Ibig sabihin open talaga si Haney mag-rehydrate kahit anong nitong gustong timbang. Pero sa tono ng salita ni Devin Haney mga boss, tila malabo ito pumayag sa gusto ni Tank Davis. At sa halip pinagtawanan lang nito si Tank Davis. Pero banat naman ng mga boxing fans, ayaw daw ni Devin Haney sa offer ni Tank Davis na 70-30 ang hatian, pero sa naging laban nito kay Cambosos, pumayag daw si Devin Haney sa 75-25 na hatian. 25% lang mapupunta kay Boy Ilong, pero kay Tank Davis na 30%, parang hindi pa ito papayag. Well, sa totoo lang mga boss, ang offer na to ni Tank Davis ay hindi na masama para kay Devin Haney. Sabihin natin na 30% lamang kikitain nito, mas malaki pa rin ito sa kikitain ni Devin Haney sa nagdaan na 3 laban nito sa boxing sports. Aminin kasi natin mga idol na hindi talaga gaano kabenta ang laban ni Boy Ilong, lalo pa matapos ito umiyak sa laban niya kay Ryan Garcia. Humina ang value nito bilang boxer. Alam natin mga idol na si Tank Davis talaga magdadala ng laban. Samantala speaking sa offer ni Tank Davis kay Haney, kung sakaling tanggihan ito ni Boy Ilong, pwede naman ito i-offer ni Tank Davis kay Manny Pacquiao na maglaban sila sa catchweight sa 144 pounds. Gayon pa man willing naman si Pacman lumaban kay Davis sa catchweight. Basta 50-50 split ang kitaan sa laban. Sigurado tayo mga boss na sa 50% na makukuha ni Tank Davis sa laban nito kay Pacman, mas malaki pa ito sa 70% na makukuha nito sa laban niya kay Devin Haney. Kaya abangan natin to mga idol.